Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Tourism, SSS, Social Security System, San Miguel Oktoberfest, Regent Tempura, Sarap Trip. A province blessed with the wonders of nature. Mother Nature at its best. All the best that you can experience. Welcome again dito sa lab na lab namin mga trippers, Cebu! Hindi nakapagtataka kung bakit pangunahing destinasyon ang Cebu ng mga turista. Mapabanyaga man o Pinoy, Cebu has everything for everyone. So mga trippers, samahan niyo kaming muli sa aming pamamasyal sa panibagong destinasyon. Pamamasyal sa Punta nga po kami sa Cebu. Pero mauna kami ni Vince ngayon. Tapos kami si Katkat at si Kevin. Excited na talaga itong sina Kosa at Bugs. Pagdating nila sa Mactan International Airport, wala na silang inaksayang oras. Malapit lang pala yung Manila sa Cebu, no? Mga siguro 1 hour lang inabot yung flight. Pero, ayun, pero ang problema, yung susunod nating biyahe, medyo matagal-tagal daw. Aabutin siya ng 3 hours papunta rin sa lugar na pupuntahan namin, which is Bantayan Island. So papunta doon, merong muna by land, then siguro mga good 3 hours yan, then after may mga 30 minutes pa na by Roro, kung tawagin nila. Pero tingin ko naman yung oras na ibinayahe natin, tingin ko lang. Feeling ko, sulit naman pag nakita natin ito. Sulit talaga kasi kahit naman sa biyahe, babawi pa tayo muna ng tulog. So, ayan. So, samahan nyo kami mga ka-trippers sa aming pagtulog, sa aming pamamasyal doon sa Mayban. It's a 3-hour drive papuntang Hagnaya Wharf sa bayan ng San Remigio. Ano magdadala sa atin, San? Papuntang Bantayan. Bantayan Island. So, ano pa inaantay natin? Mula Hagnaya Wharf, sakay ng Roro. 1 oras ang biyahe ni Kosa papuntang Santa Fe Wharf. Bantayan is a tropical island located at the northernmost tip of Cebu mainland. Still unexplored and unexploited, Bantayan is one of Cebu's secret paradise. It is one of the favorite paradise destinations dito sa Cebu. Ang bayan ng Bantayan, Santa Fe at Madridejos ay ang 3 munisipalidad na bumubuo ng Bantayan Island. The serene town of Santa Fe is known for its white sand beaches and crystal clear waters. Dahil dito matatagpuan ang pinakamagandang beaches sa buong isla. Kabi-kabila ang mga resorts dito, kung kaya tinagurian itong resort town. Ogtong Cave Resort and Santa Fe Beach Club are the 2 frequently visited resorts dito sa Santa Fe. Popular for its calm ambience, Ogtong Cave Resort is located on large natural rocks. It offers travelers a swim in the cool, clear water in the underground natural cave, kung saan nanggaling ang pangalan ng resort. The resort also offers well-appointed villas and duplex set in carefully tended gardens. Janet, ano bang meron itong Ogtong Cave Resort dito sa may Santa Fe? Bakit hanggang ngayon dinarayo pa rin kayo ng mga turista? Kasi ang offer namin talaga is a place to rest at to unwind. Yun na nga. Tapos, very tahimik dito. Fresh air pa. As in. Actually,
Doon pa lang sa labas, pagkakita ko pa lang dito sa sabi ko, wow, ganda. Sob-sob na pera pa yung salubong sa amin with ice cream, flowers. Napansin ko kanina yung cave, doon na yun ba yung pwede ba mag-swimming doon? Oo, Kasi pwede. nakita ko sa labas pa lang, ganda, hindi lang ako bumaba na Oo, pwede. Yan yung namin, one of main attraction namin dito, na naka-check-in ka na nga dito, free ka pa sa swimming pool and sa cave. Kumbaga, di ba nandito ka na sa isang beach, tapos sa mismong beach resort, merong cave pa siya sa ilalim, di ba? Nasabi nga natin, maganda rito. How about naman sa rooms? Sa rooms, siyempre, complete na ang amenities namin. Starting price natin from non-aircon is 1,600, then aircon 3,500 to 3,200. Okay, so tamang-tama lang naman, magiging solve ka na. Kumbaga sa pagpunta nyo rito, may cave, maganda tanawin, pwede ka mag-island hopping, relax ka. Ogtong Cave Resort also takes pride in their honeymoon suites, complete with private jacuzzi and swimming pool. Situated just beside the pier, Santa Fe Beach Club is the most visible resort from the pier. Everything is white at Santa Fe Beach Club. The sand, the cottages. At Santa Fe Beach Club, there are rooms to suit the different tastes and needs of guests. Dito sa may Bantayan, dito sa may Santa Fe, kilala sila pagdating sa mga sunod-sunod na beach. The beach resort. Beach resort, yeah. Tulad na lang nitong Cota Beach, na kita nyo naman, white sand, blue yung tubig. Pare, ito pa. Mura lang yung mga room nila. From 770 to 1,700. 1,700, yan na yung pinakamahal Oo, yun na yun. At yan yung cottage na yun, nasa beachfront na. At mas maganda pare, para doon sa mga kababayan nating pauwi sa Pinas. O kaya sa mga nandito sa Pinas na magpunta na sila dito mas maaga para malaman nila yung mga na-experience natin. Serenity and comfort. Yan ang ipinagmamalaki ng Cota Beach. Meron ditong beachfront suites at deluxe cottages. Cota Beach has the best shoreline in the island, creating a relaxing ambience. Isa pa rin sa mga dinarayo na resort dito ay ang Mayas Beach Resort. With its relaxing atmosphere and rustic feel, Mayas Beach Resort is a wonderful vacation destination. Simplicity and natural beauty naman ang appeal ng St. Bernard Beach Resort. It has 8 unique and beautiful native cottages. Not only Bantayan Island is best for its white sand beaches, Bantayan is also rich in culture and history. Dito sa bayan ng Bantayan, matatagpuan ang pinakamatandang parish church sa Visayas at Mindanao. Tol, ibang klase talaga dito sa Bantayan, no? Kasi maliban sa nagagandahang mga resort, meron silang yaman tulad nito. Yes. Yung simbahan ng St. Peter and Paul Parish Church. Ano ba special sa St. Peter and Paul Parish Church? Special to pare kasi kumbaga, antique na yung simbahan na yan. Imagine, 1580 pa yan nakatayo. 1580 pa. And na ngayon, 2010 na. 1580, tapos noong 1600, sinira siya ng mga mananalakay. Then pagdating noong 1839, muli itinayo siya. The Church of Saints Peter and Paul is also one of the few colonial-era churches in the Philippines, with stone carvings adorning its interior. Being not only a house of God, but also a refuge when Christians were in constant danger. It has probably the thickest walls among all stone churches in Cebu. Guys, dito lang sa Bantayan makakita ka ng simbahan na ang katabi ay spa. Pero bro, ibang klaseng spa naman yan kasi yan yung St. Paul's Academy. School siya. At dito rin makikita yung Bantayan Museum na kung saan makikita natin yung mga artifacts, history. History pala sa history. Kung sa history, I mean. talaga nakita mo na. Makikita natin. Makikita natin. Oo. Tara, di pasukan na natin. Ginawa ng isang museum ang dating kumbento ng simbahan na itinayo pa noong 1800s. It exhibits old paintings, religious artifacts, liturgical relics, and canonical books. Sa aming pagbabalik, Talima Adventure and Water Park. At
kilalanin ang favorite ng ating bote. Lahat ng yan sa paboritong travel show ng bayan. Tripper ako! Tripper ako! Tripper ako. Tripper ako! Tripper ako! Tripper ako! Tripper ako! Tripper ako. Tripper ako! Tripper ako! Tripper ako. Tripper ako. Napakaraming mga lugar talaga dapat bisitahin sa Pilipinas na sobrang ganda talaga, hindi makakalimutan. Kaya tripper talaga ako. Oh!